Hello guys! Welcome to our vlog. And for today's vlog, ipapaliwanag namin kung mura ba o mahal ang cost of living dito sa New Zealand. So ayan, first simulan natin dito sa accommodation. Alam nyo ba na ang bayaran dito ng bahay sa New Zealand ay weekly? Weekly siya. At ang bahay na ito ay inuupahan namin ng $700 weekly. Pero syempre, dahil kuripot kami, humanap kami ng aming kabahay. Pero yung iba naman, dahil ayaw nila ng kabahay, nagbabayad sila ng $620, $450, depende yan kung ano yung mahanap nyo. At alam nyo ba na per ulo ang dagdag dito sa bahay? Kumpara sa Pilipinas, na pagka nag-upa ka ng 4,000, kahit ilan kayo pwede. Pero dito, pag nag-upa ka dito sa New Zealand, kung 4 lang ang nasa kontrata, dapat 4 lang ang nakatira. So dito muna tayo sa parking. Kung mapapansin nyo, is malaki yung parking namin dito at parehong pamilya is may sasakyan. So ito yung sasakyan namin kasi napakahalaga na sasakyan dito sa New Zealand. Kasi walang train na katulad sa ibang bansa na talagang makakarating kasi pupuntahan mo dito. Malayo lahat ng store, malayo yung mall, kaya obligado may sasakyan ka. Pero marami naman nagtitinda rito ng second hand. So tara! So halika guys, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung $700 na binabayaran namin weekly. Sa 700 kasama yung view na to syempre. At bukod doon, 5 minutes walk lang to sa hospital. Kaya napakalapit lang namin sa pinagtatrabahuan ng aking asawa. Kaya kahit medyo pricey siya, talagang kinagat na namin siya kasi syempre, iwas gas na rin kasi yung mga kasama namin dito sa NC, nagbabayad sila ng gas para makapunta sa trabaho kami. Medyo kuripot syempre. Dito tayo sa mas malapit. Tingnan natin ang loob. So, ayan guys, mapapansin nyo, salamin ang aming pintuan, di ba? Napaka-safe. Tapos bukod doon, salamin yung pintuan namin, walang lock yung mga kwarto. Kaya talagang dasal lang ang kasama mo rito. Dasal lang talaga. Walang lock yung mga kwarto namin dito. Papakita namin sa inyo yung kwarto. Ayan guys. Sa 700 na yun, ito lang yung aming pwedeng sakupin. Share kami sa kusina, share kami sa banyo. Tig-isa pala kami ng banyo. So, may sarili silang banyo kasi sila yung main tenant. Nasa master's bedroom sila. Tapos, ito ang aming bed. Ayan, ang munting bed namin. Diyan natutulog minsan si Sus. Minsan kaming dalawa nasa sahig. Ewan ko, ganun din ba kayo hinahanap-hanap nyo yung feeling na nakatira sa sahig? Natutulog sa sahig. Tapos, ito, carpet siya. Merong maliit at makalat na damitan. So, ayan. Dami naming damit. Pinagkakasya namin dyan. Ang nakakaloka pa rito, di ba? 4 season dito sa New Zealand. So, obligadong meron kang pang summer, fall, winter, autumn. At ito naman ang damitan ng aming baby. Yan, nakita nyo naman na lapit-lapit na. Papakita naman namin sa inyo ang kusina. Oh, ang daming kiwi nung ano namin. Oh, free lang to, binigay to sa kapitbahay namin. Pero syempre, dahil kasama namin sila sa bahay, kukuha din kami. So, ito yung kusina niya. So, ayan. Sa kutsara, sa plato. Ayan. Meron kaming sariling baso, color coding sa baso. Dito sa may pantry naman. Ayan, ayan. Yung 1, 2, 3, 4, sa kanila yan. Kasi wala naman kami ilalagay dyan. Ito lang dalawa yun sa amin. Tapos yung isa, tambakan lang. Ito lalagyan ng pagkain. Kasi nga, hindi naman kami ganun kagastos sa pagkain. Tapos dito sa lutuan ko, ano yung luto mo? Kukuhanin ko pag masarap. Hindi nila alam. Siyempre. So, ayan guys, kung ano yung pinagamitan mo, gamit ka ng plato mo, kanya-kanyang hugas dito. Tapos, ang inam naman dito is sila yung bumili ng air fryer, kami naman yung bumili ng microwave. Pero syempre, dahil main tenant sila, sila yung bumili ng sofa, sila yung bumili ng lamesa, kasi nga, kuripot kami. Tapos, ito naman ang aming CR. Tulad nga nabanggit ko, hindi pala kami share. Meron naman kaming sariling CR, kasi nga, may CR silang sarili. Dito naman ang tambakan. O, ayan, o. Nag-iipon na kami ng gamit ng baby, tapos dito ilalagay marumihan. Dito yung labahan, sila yung bumili ng washing machine din. Kasi nga, maintenance sila, di ba? Dito naman sa side na to is yung sampayan. Tara, ikot tayo.
So, ayan, ito yung sampayan nila. Ang ganda ng sampayan dito, no? Kasi sa bahay namin, lubid-lubid lang eh. Ito talagang meron silang sampayan. Tapos dito naman sa side na to, tulad nga na nabanggit namin sa inyo, sila yung maintenance, so sila yung nagtanim, pero kumukuha kami dyan. Kumukuha kami pag-anihan. So, meron silang tanim na kalabasa, kamatis, pechay. So, syempre, pag-anihan na, sasabihin namin, baka naman. So, ayan. Kaya na mag-isip kung kuripot ba kami o magulang. Kung tutuusin, tinutulungan namin sila kasi nabubulukan lang sila. O, naging matulungin pa kami kasi tinutulungan namin silang umubos ng tanim nila. Kasi sayang naman. O, tingnan nyo, o, may mga pechay dito. Kapag sinigang bukas. O, ang daming kamatis na sisira lang. Kaya talagang naging matulungin pa talaga kami. Ang bills naman namin dito ay, look, guys, oh, $255 sa tubig. Ang gas namin ay $287. Broadband is $169 and electricity is $107. Total of $563. O, diba? Grabe, nakakaloka. At alam nyo ba doon? Bukod doon, guys, bukod doon. Meron kang 33% na ikakalta sa'yo ng gobyerno. So, kung kumikita ka ng 100,000 a month, aalisin nila yung 33. Sa kanila yon. So, ang matitila lang sa'yo ay 77. Tama ba? Mali. 67. 67. Oh, galing ko sa math. Ang matitira sa'yo ay 67. So, ima-minus mo pa yung bahay mo. Ima-minus mo pa yung kahati mo sa bill. Kaya, naghanap talaga kami ng kasama sa bahay para kahit naman 10,000 makapagtabi kami. So, dadali naman namin kayo ngayon sa grocery kung magkano nga ba ang mga pagkain dito sa New Zealand. So, yun guys, pupunta naman tayo sa grocery. At habang papunta tayo sa grocery, explain ko naman sa inyo kung paano nag-work yung tax dito sa New Zealand. So, for example, nagkaroon ka ng sweldo dito na 100,000. Kunyari, yun yung sweldo mo. So, automatically, kakaltasan ka nila ng 33%. So, ang matitira na lang sa'yo ay 67,000. Pero, syempre, per hour naman ng sweldo dito, so pwede ka mag-overtime. Tapos kung residente ka naman dito o citizen, pwede ka naman mag-2 jobs. Pero syempre, sa estado ngayon namin ni Sus, ishirap kami ngayon kasi nga buntis ako, tas isa lang yung nagtatrabaho sa amin. Kaya naman, eto, bukod dun sa tax, for example nga, bukod sa tax, eto pa yung aming binabayaran. So, meron kami dito, eto yung first bill namin dito sa New Zealand, $536. Ang water bill naman namin dito ay $255 NC dollars. Pero dahil dalawang pamilya kami sa bahay, pinaghatian na lang namin yun. Ayan, oh. Ang hingi kami ng siomai sa katrabaho ni Sus. Diba? Pag hindi ka talaga marunong ditong dumiskarte sa New Zealand, wala talagang matitira sa'yo. Kaya dito kailangan marunong ka maghanap ng sale, marunong kang manghingi sa mga katrabaho mo. Kaya naman talagang ang pupuntahan namin ngayon ay 4 na grocery para mahanap namin kung may sale. Yung pagkain namin dito, hindi din nakadepende sa cravings namin. Nakadepende to kung ano yung sale na karne, sale na gulay, at saka yung mga sale na prutas. So, kung ano yung sale, yun na yung mga nagugustuhan namin kainin. Tapos, bukod doon, syempre, naggagasolina kami. Ang budget namin sa gasolina is $120 a month. Diba ang mahal? Kasi ang nabili naming sasakyan is gas siya, tapos SUV. So, ang makina niya is 2.3. So, medyo malakas sa gasolina compare sa mga maliliit na sasakyan. Pero mura lang naman namin ito nabili kasi second hand. So, andito kami ngayon sa Fresh Market kung saan nagsisale sila ng $1 na gulay, $1 na mga prutas. So, tingnan namin kung may sale. So, ayan, kung makikita nyo, pag may red tag, $1 na lang siya. Ito, halo-halo siya, kaya lang wala pa akong maisip ko anong luto namin dito. Tapos, ayan, pinya, $1. Basta red. Tapos, ito, $150 yung mangga.
So, ayun guys, wala kami masyadong nabetan sa sale. Pero papakita na lang namin sa inyo yung mga presyo rito. So, ayan, garlic oh. $59 per kilo. Grabe. Wow! $60. Ah, magigisa ka pa ba? Oy, mura yung kamote ngayon. Dati mahal lang kamote. Ngayon nagmura. Ngayon, nagmura ang kamote ngayon. Alam nyo ba na pagkadating namin dito is 24 per kilo ang kamote. Kaya sabi ko grabe. So talagang every season, kung ano yung mabilis sigurong masira ngayong season na to, yun yung nagmumura. Ayan, bumili kami dati dito ng melon. Sobrang tamis niya. Kaya lang hindi kami makabili ngayon. Kasi nakita nyo naman isang box yung kiwi sa bahay. Tulungan namin silang umubos ng kiwi. So, ayan guys. Dito naman kami sa warehouse ngayon. Pero hindi priority rito yung pagkain. Pero mas mura yung garlic dito. $4 lang. $4 lang. Tapos meron ding apple. O, Iba $6. na 60 per kilogram. Ito, Ewan ko, half kilo, $500. Tapos merong mga avocado. Merong carrots for only $4 lang. So, hindi lang naman pagkain ng mabibili dito. Meron din mga damit, laruan, gamit sa bahay. $10 yung pinakamura na rice nila. $10, 5 kilos. Juice, $5.50. Bihira yung kalamansi dito. Kaya ito yung gamit namin dito. Lime or lemon. Tapos ayan guys, $1 lang. Meron ka na spaghetti na may pasta. Kung talagang sobrang walang-wala ka na, lagay mo sa platos, init mo, spaghetti ka na. Ito, sa $15, meron ka ng 5 kilo na sabon na powder. $5. Pero ito yung sabon namin. $25, 10 kilo. Ano na siya, 10 kilos. So, nakatipid pala tayo ng $5, ano? Tingnan nyo, ano ba to? Heater nga. La, ang galing. Pag nalagay mo dito yung kamay mo. Ito pa, oh. Ang cute. $49 yan. Ayan guys, makikita nyo na mas pricey yung mga cobre kama dito. Kasi bumili kami dito ng cortina. 3,400 pesos. Grabe, di ba? Ito yung Indian store na sinasabi ko sa inyo. Hindi na namin papasukan. Prutas, gulay, dyan kami bumibili. Kasi nga, mas mura dyan. Tsaka mas familiar kami sa mga may upo dyan, may talong, may kung ano-anong pang pakbet. Tapos dyan na rin kami bumibili ng pantimpla ng biryani. Kasi ang mahal ng biryani dito sa mga restaurant. So, natuto kaming gumawa na lang ng sarili namin. So, ayan, bumili na ako ng chocolate kasi talagang gutom na ako, guys. So, ayan, guys. Thank you so much for watching. Bye!